Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating bibigyan ng public opinion komentaryo tungkol dito sa usapin na iniimbestigahan na drug war diyan po sa Kamara sapagkat itong dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama niya itong dating PNP chief na ngayon ay senador na si Bato de la Rosa ay gigisahin, iimbitahan diyan po sa Kamara upang ipaliwanag kung bakit nila nagawang pumaslang ng napakadami na kinitil ang buhay dito po sa kasagsagan ng tinatawag na tukhang. Nako po, diyan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. Shoutout po sa lahat, Pampagana. Nako po, kumusta po kayo? Patong-patong na ho ito. Itong kinakaharap ng dating Presidente Digong. Mayroon pong investigasyon diyan sa 47 na billion na ika nga po'y inutos niya na ilipat sa ibang ahensya. Tinuro siya ng dating Secretary Duque. But ito naman ho ay iniimbestigahan din sa Kongreso. Itong drug war na tinatawag na tukhang na marami ho ang nagbuwis ng buhay. Naku po, kaya hindi ho maiwasan mag-isip, magduda ng taong bayan kahit ang mga batikan ng mga analiso ay mainit na pinag-uusapan sa social media na posible baka ito ay gumaya kay Kibuloy, gayahin si Kibuloy nitong dating Presidente Digong na nagtatago na po. Mga kaibigan, yan ay isang public opinion, mga kaibigan, na karamihan ay nagdududa na baka itong si Duterte, itong dating Presidente Digong, ay nagtatago na po, mga kaibigan, dahil sa patong-patong na imbitasyon po sa kanya tungkol dito na sumisingaw po. At marami pong mga ebidensya, buhay na ebidensya na nagpapatotoo diyan po sa Kamara nung panahon ng ikangapoy kasagsagan ng drug war. At siyempre, ito rin 47 billion na kinakaharap niya. But ang bigyan po natin ng highlight dito mga kaibigan, itong pag-imbita diyan po sa Kamara, dito po sa pag-iimbestiga sa pangunguna po ng chairman ng investigasyon na si Representative Bini Abante. At para lubos nyo pong maunawaan, ay hayaan nyo po kung basahin sa inyo ang katibayan na iimbitahan itong dating Presidente Digong at dating PNP chief na ngayon ay senador. Muling paunawa ho, iba ho ang investigasyon dito sa 47 billion sa Kamara din ho. At ito pong ating tinatalakay ngayon ay investigasyon po dito po sa drug war, mga kaibigan, na tinawag na tukhang. Samahan niyo po akong pakinggan, panoorin. Ito pong isang artikulo na magpapatunay na iimbitahan diyan po sa Kamara para ipaliwanag ni dating Presidente Digong, imbestigahan din itong dating PNP chief noon na si Bato de la Rosa kung bakit gano'n na lamang at maraming namatay diyan po sa tinatawag na ikangapoy drug war. Mga kaibigan, ito po. Tiniyak ni 6 District Manila Representative Bini Abante na sasabihan ng Kamara sina dating Pangulo Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa tungkol sa pitsa ng susunod na pagdinig ukol sa mga kaso
ng pagpatay sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ayun. So, ang tinutukoy niya po ay dating Presidente Digong at siyempre si dating PNP Chief Bato de la Rosa na sila po ay gagawa ng paraan at sasabihan para legal na pong maibitahan diyan po sa Kamara upang sagutin itong tinatawag na ika nga po marami ho ang nagbuwis ng buhay, mga kaibigan, at lumalabas nga ho sa investigasyon ay tanim. Yung iba kahit hindi manlaban, pinalalabas na nanlaban, mga kaibigan. Diretso po natin para lubos nyo pong maunawaan. Dapat dumalo ang dalawang opisyal matatandaang nagsilbing hipi ng Philippine National Police, si De La Rosa ng ilunsad ni Duterte ang kanilang kampanya kontra droga. Yan po na pinatutungkol dito sa kaya senador ngayon na si Bato de la Rosa dahil malaki ho ang kinalaman niya dito dahil siya po ang PNP chief noon. Eto, diretso po natin. Pag na-inform, at sandali, okay? Pag na-inform siya na sa kanya na yon kung pupunta siya o hindi, para masakit sa tayong pakinggan, mga kaibigan. Ulitin ko po mga kaibigan, itong nabinasa ko sa inyo na masakit sa tainga na pakinggan. Pag na-inform na siya na sa kanya na yon kung pupunta siya o hindi. Shoutout sa iyo. Ito po ay pinalabas na statement ni Representative Bini Abante na siya po ang mag-iimbita. But sabi niya nga, pag na-inform na siya na sa kanya na yon kung pupunta siya o hindi. Labo-labo na tayo dyan. Believe pa naman ako saludo dito, mga kaibigan. Kay Representative Bini Abante. Kung matatandaan nyo po, mga kaibigan, bago natin bigyan ng public opinion to. Kung matatandaan nyo po, ito si Representative Bini Abante ay talagang pursigido na mag-imbestiga. Subalit, ang gustong i-highlight natin dito ay maimbitahan itong si Duterte at si Senador Bato. Ba't nung nakaraan linggo ho, ay nagbitaw siya ng pananalita na ika nga po hindi na kailangang imbitahan itong si Duterte at si Senador Bato sa mga dahilan, mga kaibigan. Meron siyang sinabing dahilan Saka natin talakayin, baka tayo kulangin sa oras. Ba't bigla hong nagbago ang kanyang isip, mga kaibigan, nito kahapon ho. Diyan po sa hearing. Ito nga ang sinabi niya. Sasabihan, i-inform si Bato at itong si Duterte. Nasa kanya na yon kung pupunta siya o hindi. Ang pangit naman pakinggan, di ba? Hindi ho tayo nagmamalinis, mga kaibigan. Ano po ba ang batayan nyo sa isang ang rules? Batayan nyo po pag inimbitahan ang isang iniimbitahan kapag hindi pumunta. Yan po ba ay depende doon sa iniimbitahan? Gusto kong ipunto. Kung ayaw niyang pumunta at inimbitahan nyo, ay wala po ba kayong magagawa? Representative Abante? Kasi kung yan po ikakatuwiran natin na sinasabi nyo, pag na-inform siya, nasa kanya na yung kung pupunta siya o hindi. Dapat kung pupunta ito, welcome natin, respeto, tama po yung sinasabi nyo. Ang tanong, kung hindi po pumunta, ay bahala rin po ba siya? Ayan po diyan po pumapasok ang magulo po ang sistema. Hindi po tayo sa nagmamarunong. Napakagulo po ng sistema dito po sa usapin na ito. Dapat po may pinaghahawakan tayo dito, mga kaibigan, na rules. Hindi ko na po dapat kayo sabihin sa inyo po to. Kaunting padaan lang. Katulad nga po niyang kay Kibuloy. Ayaw pumunta.
ay inimbitahan nyo. Ay nag-issue po kayo ng subpoena. At pagka-issue ng subpoena, ayaw po na pansinin din kaya't nag-issue po kayo ng warrant of arrest. Hindi ba pwedeng i-apply ho yan dito kay Duterte? Kung ayaw pumunta, kasi ang sinasabi nyo po, Representative Abante, ay nasa nata, pag na-inform siya, nasa kanya na yung kung pupunta siya o hindi. Parang malambot ata, mga kaibigan. But anyway, hindi po tayo nagtatapos. Baka po ako ay mali. But yan po ang aking sariling opinion. Sana po wag po dumating sa punto na kapag inibitahan nyo itong si Duterte at itong si Senador Bato, ay wag sanang gamitin itong na pag na-inform siya, nasa kanya na yun. Kung pupunta siya o hindi. Sapagkat, mga kaibigan, maliwanag po dito. Ay pwede pong gayahin ito ng iba. Mga kaibigan, kalimbawa, yung iba ay inimbitahan mo. Ay kakatuwiran yan. Depende pala eh. Kahit hindi ako pumunta, walang problema. Bakit si Digong inimbitahan? Walang problema. Bakit si Bato inimbitahan? Walang problema. Yan ang gusto ko pong ipunto. Mga mahal kong taga-subaybay. Mapakasarap pong mag-imbestiga ka na may papupuntahan. Hindi lang po end of legislation. Mga kaibigan. Napakahirap pong tingnan at napakapangit. Nagpasa ka ng batas pagkatapos po ng investigasyon na ito. Ba't wala pong pinatutunguhan itong mga karakter na inimbestigahan? Wala pong naging babunga na maganda. Yun po ang gusto kong sabihin. But ay sana wag sanang dumating po sa ganon, mga kaibigan. Alam ko po nakuha nyo at naunawaan nyo, mga mahal kong taga-subaybay, ang gusto kong ipunto. Dahil alam niyo, kayo rin po ay nag-aabang, mga mahal kong taga-subaybay, na katulad po na nabanggit ko sa mga vlog ko before, na iimbitahan itong dating Presidente Digong na Onsiameho. Sinabi nga, katulad ng nasabi ko, ayaw imbitahan ni Representative Abante. At ngayon po, kahapon, biglang nagbagong isip, iimbitahan na po. But, depende. Pag na-inform siya, nasa kanya na yon kung pupunta siya o hindi, mga kaibigan. So, abangan po natin ito. Ay madaling tumanggi dito. Si dating Presidente Digong at si Senador Bato. So, bahala na siya kung tumanggi. Walang magagawa ang Kongreso. Paktay na. Walang ngipin ang pag-iimbestiga. Ano ba ang layunin ng pag-iimbestiga? End of legislation. Tama. Ay paano naman yung recommendation nyo? Pagkatapos po nitong investigasyon, ano po ang magandang recommendation nyo? Ang i-recommend nyo ba ay ayaw umattend? Bahala na siya. Itong si Digong at si Bato. Yan ba ang rekomendasyon nyo pagkatapos ng investigasyon? Okay mga kaibigan, pasensya na po. Medyo kinulang tayo sa oras. At sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Isang like lang po sa video na ito. At dyan po sa comment section ay huwag po tayong matakot magbigay ng public opinion. Kaya't napakainit pong usapin sa social media. Ito pong tinatawag na si Duterte ay gagayahin na itong si tago ng tago na si Kibuloy dahil sa patong-patong ho na imbitasyon sa kanya diyan po sa Kongreso tungkol dito sa nga po drug and war, tungkol dito sa nga po 47.6 billion na nga po napakalaking pira ito, pira ng taong bayan. Mayroon pang buwan na ito na matunog na ICC, pwedeng ICC warrant, pwedeng lumabas mga kaibigan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.